Asher, nasaan na ngayon si dating Pangulong Duterte at saan ito sunod na dadalhin? Monica, simula nang dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Villamor Air Base sa Pasay City mula sa Ninoy Aquino International Airport ay hindi pa rin ito lumalabas mula dito sa may Gate 5 at nananatiling nakabarikada ang mga tauhan ng Philippine National Police sa mismong gate nitong Villamor Air Base. Bandang alas 9:30 ng umaga nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang eroplanong sinakyan ni former President Rodrigo Duterte mula sa Hong Kong. Kasama ng dating Pangulo ang kanyang anak, apo, partner na si Hanilet Avancena at si former Executive Secretary Salvador Medjaldia. Ngunit maaga pa lang ay nagtipon-tipon na rin sa terminal ang mga kawani ng Philippine National Police kasama ang Criminal Investigation and Detection Group at Department of Justice. Agad na isinilbi ng mga ito ang warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte at saka idiniretso sa Villamor Air Base. Ngunit sa naiya pa lang, hindi na pinayagan lumapit kay Duterte ang kanyang mga abogado kabilang na si dating Labor Secretary Attorney Silvestre Bello III. Kanina pagdating ko dito, I was advised by General Marbil that when they will bring the former president to Krame, sa Coster, I will be allowed to accompany him as his legal counsel. Pero they never allowed me to see him when he arrived. Hindi namin nakausap. Nabigo rin sa pagsalubong si Senator Christopher Bongo kasama ang doktor ni Duterte na magsasagawa sana ng regular medical check-up sa dating Pangulo. Hindi kami makapasok. Pinagbawalan lang kami pumasok. Kinansel lahat yung pass namin. Pagdating sa Villamor Air Base, hindi rin pinapasok sa loob ng compound sina Senator Bongo at mga abogado nito. Sinubukan pang pumasok ng legal counsel ni Duterte para makausap ang dating Pangulo, dala ang ilang dokumento, ngunit hindi rin sila nakapasok. Kaya nagabang na lang din ang mga ito sa labas ng gate ng Villamor Air Base kung saan nakabarikada na ang mga pulis. Duda naman si Atty. Bello sa hakbang na ito ng mga otoridad dahil wala pa rin anya silang nakikitang kopya ng warrant of arrest. He told me, yung nakausap ko sila Kanilaw, Ambassador Kanilaw yata ng Interpol, he told me that there is a warrant of arrest but he never showed it to me. So until now, I have not seen a copy of the warrant of arrest. So it's illegal, siyempre. Well, my assumption is illegal ang arrest niya dahil wala pinapakita sa amin. Kung meron sana, di pinakita sa akin. Yes. That's the legal basis for his arrest. Monica, ayon na rin sa impormasyon na natanggap ni Atty. Bello, ay dadalhin mula dito sa Villamor Air Base si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Veterans Hospital sa Quezon City. At kanina naman ay nakiusap din si Senadora Bongo na dalhin o papasukin sa loob ng Villamor Air Base ang doktor ni dating Pangulong Duterte dahil nga sa kanyang karamdaman at siya ay inaabisuhan na magpa-admit sa ospital upang maiwasan ang acute diabetes complication. Yan ang latest dito sa Villamor Air Base. Balik sa'yo, Monica. Asher, pakilinaw na lang din, no? As we speak ba ngayon ay hindi pa rin nakatatanggap ng kopya ng arrest warrant ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Monica, pakiulit. Sa ngayon ba, Asher, as we speak, no, sa mga oras na ito ay nakatanggap na ba ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kopya ng arrest warrant? Sa ngayon, hindi pa natin makumpirma dun sa legal counsel ni dating Pangulong Duterte kung mayroon na silang kopya. Pero hanggang kanina nga sa panayam natin kay Atty. Bello, sinabi nila na hanggang sa oras na iyon ay wala pa silang natatanggap ng kopya ng warrant of arrest. Kanina nakabantay dito yung mga legal counsel, kabilang na rin si Senador Christopher Bongo sa may labas ng gate. Nakasakay sila doon sa ambulansya ng Cardinal Santos. Ngunit sila ay hindi nga pinapayagang pumasok at kaya dito lang sila nakalabas, dito lang sila nasa labas ng gate
At hanggang sa umalis sila dito kanina ay wala naman silang kinukumpirma na meron silang warrant of arrest na natanggap na o maging yung kopya niyan mula nga sa mga otoridad. Monica. Oo. Asher, kung hindi pa sila nakatatanggap doon ng arrest warrant mula sa kanino man, alam na ba ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano yung grounds mismo kung bakit siya inaaresto? Asher. Monica, wala pa ring ideya kanina yung ilan dun sa ating dun sa mga legal counsel nga ni dating Pangulong Duterte na kung ano yung basehan nito, kundi yun lamang na impormasyon na arrest warrant na nanggagaling mula yan sa International Criminal Court. Ngunit dun pa sa ibang mga detalye, yan pa yung inaalam nila dahil hindi nga nila mapuntahan si dating Pangulong Duterte sa loob dahil hindi nga sila pinapayagan. Kanina sinubukan din pumasok dito ni Attorney Salvador Panelo, ngunit hindi siya pinayagan din. Meron nga iba pang mga dokumento na dala-dala sila na sabi nila ay kailangan nilang kausapin si dating Pangulong Duterte, ngunit hindi rin sila pinayagan ng mga otoridad na makapasok mula dito sa Gate 5 ng Villamor Air Base. Monica. Sure, gusto ko lang din na linawin kasi itong nangyaring pag-aresto ay involve hindi lamang ang Pilipinas kundi maging ang Interpol. Pagdating ba sa proseso ng pag-aresto, ano yung talagang protocol na isinasagawa ng Interpol kapag meron silang mga inaarestong mga individual? Asher. Yes, kanina Monica, pinapaliwanag din yan nila attorney. Kanina nakausap natin dito sina attorney Bello nga at sinasabi nga nila na dapat ay maipakita nga na warrant of arrest na manggagaling nga sa Interpol o kung meron man silang manggagaling yan sa Department of Justice dahil Department of Justice ang siyang magpapatupad nitong arrest warrant dito para sa pag-aresto nga ni dating Pangulong Duterte, ngunit ito nga yung kanilang hinahanap at hindi nila nakita, walang naipakita dito ang mga otoridad sa kanila. Kaya nga ang sinasabi ni Atty. Bello para sa kanila ay illegal yung pag-aresto dahil kung wala nga silang arrest warrant na natatanggap. Monica. Sa ngayon ba, Asher, ay may planong ilipat ng ospital? Kasi kanina may mga reports na dadalhin daw sa San Juan, sa isang ospital sa San Juan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte para attendan yung kanyang nararamdaman ngayon. Ngayon ba ay mukhang may plano siyang ilabas mula dyan sa Villamor Air Base? Yes, Monica, yan yung initial na plano nga kasama din. Yan din yung kinumpirma ni Senador Bongo na plano nilang dalhin idiretso si dating Pangulong Duterte sa Cardinal Santos sa may hospital sa San Juan City para nga doon sa kanyang medical check-up. Dahil meron din siyang regular check-up at meron din siyang scheduled check-up bukas dahil nga sa iniindang mga karamdaman ng dating Pangulo. At ngunit yun nga, nung mula nga sa NAIA, dahil hindi na nga sila nadala nung kanilang ambulansya na inarrange nila dun sa isang ospital, ay diniretso dito at yun yung kanilang nais i-set up. Pero ngayon, ang gusto nilang mangyari, ang sabi nga ni Attorney Bello, ay dadalhin na lang sa Veterans Hospital sa Quezon City si dating Pangulong Duterte. Ayon yan dun sa impormasyon na kanyang natanggap. Ngunit sinasabi nga din ni Attorney Bello kanina ay sa ngayon ay wala rin silang katiyakan kung ano ba talaga ang mangyayari, saan ba siya dadalhin dahil nga wala silang makausap na mga otoridad dito, hindi sila pinapayagang makapasok sa loob ng Villamor Air Base. Monica. Isang tanong na lamang, Asher, mayroon pa bang mga taga-suporta si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Villamor Air Base sa mga oras na ito? Yes, marami ditong mga dumating na taga-suporta. Siguro humigit kumulang mga 100. Masasabi nating mga supporters ito ni dating Pangulong Duterte.
Monica, dahil paulit-ulit nilang hinihiyaw ang pangalan ni Duterte. At sila nga, yung parang mga vloggers din, nakikita natin sila kasi kasama din natin yung iba sa kanila sa Ninoy Aquino International Airport kanina pa. At sila yung mga sinasabing mga vloggers na sumusuporta din kay dating Pangulong Duterte. Ngayon ay nakaantabay rin sila dito sa labas ng Villamor Air Base at sila ay nag-aantay kung ano yung susunod na mangyayari mula nga dito. Monica. Patuloy kaming makikipag-ugnayan para sa iba pang updates. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live mula sa Villamor Air Base sa Pasay City.